Samantala, sa huling araw ng Oktubre, magiging epektibo na ang taas pasahod para sa mga manggagawa sa Central Luzon. Sa naturang implementasyon na abot sa 50 to 80 pesos ang maidaragdag sa mga minimum wage earnings. Narito ang balita ni Shai Morales. Aprobado na ang inihaing pagtaas sa minimum wage rate para sa mga manggagawa sa Central Luzon na magiging epektibo sa darating na October 30. Ayon sa inilabas na wage order ng Department of Labor and Employment o DOLE, National Wages and Productivity Commission at Regional Tripartite Wages and Productivity Board 3, 50 pesos hanggang 80 pesos kada araw ang taas pasahod para sa minimum wage earners sa kabuuang implementasyon nito. Base sa Wage Order Number RB326, tataas ang sahod ng minimum wage earners sa probinsya ng Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales ng 20 pesos sa unang bagsak para sa mga nasa non-agriculture, agriculture at retail and service sector. 30 pesos naman ang itataas sa pangalawang implementasyon nito. Para naman sa minimum wage earners sa probinsya ng Aurora, tataas ang pasahod ng 30 pesos sa una at pangalawang implementasyon para sa mga nasa non-agriculture at agriculture sector. Samantalang 40 pesos naman ang dagdag sahod sa una at pangalawang bagsak para sa mga nasa retail and service sector. Sa kabilang banda naman, ayon sa Wage Order Number RB3DW05, may dagdag pasahod din na 500 pesos para sa mga domestic workers o kasambahay sa rehiyon. Mula sa minimum wage rate na 6,000 pesos ay magiging 6,500 pesos na ito. Ito ay para sa lahat ng domestic workers na sa live-in o live-out arrangement man. Kabilang narito ang mga yaya, tagaluto, hardinero, tagalaba o sino man na ginagawa ang domestic work bilang hanap buhay. Hindi naman kabilang dito ang mga service providers, family drivers o ang paminsan-minsan lamang na gumagawa ng domestic work. Para sa EuroTV News, ako si Shai Morales, sumasaludo sa bawat Pilipino.